Ang target daw ay tapusin o wakasan ang communist insurgency sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte. Realistic o impossible dream? Can a president buy the loyalty of the armed forces? Sa gitna ng pag-question sa Anti-Terrorism Act at pagkondena sa red tagging ng Armed Forces of the Philippines, paano nito sinisiguro na walang malalabag na karapatang pantao sa gitna ng kanyang counter-insurgency at terrorism campaign? Iyan at iba pang mga isyu ang sasagutin ni AFP Chief of Staff, Lieutenant General Cirilito Sobejana, dito sa Damangahas Interviews. Magandang araw po, Lieutenant General Cirilito Sobejana, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Magandang araw din po, Ma'am Malu. Ngayon, pag-usapan natin po yung inyong mista, si General Parlade. Itong red tagging na nangyayari. Ano po yung inyong opinion doon? Hindi ba nagiging reckless ang AFP sa pagtatag ng mga tao na komunista o communist sympathizers? Ma'am, ang ginagawa ko po after my assumption as the Chief of Staff, dahil itong usaping red tagging ay naririnig ko na po to nung ako pa lamang ay commander ng Western Mindanao Command at naging commanding chair ng Philippine Army. Ang nasa isip ko po ay dapat magiging deliberate tayo. Okay. At we should exercise due diligence in everything we do. Hindi lamang sa pagsasalita, even in our security efforts or combat operations. So yun po ang isang highlight sa aking guidance nung ako'y umupo bilang Chief of Staff. At naimbita ko rin po si General Parlade dito sa opisina upang pag-usapan yung mga bagay na yon. And I highlighted to him yung being deliberate and the exercise of due diligence. At ang sabi naman niya, mayroon po yung mga isiniwalat niya sa publiko tungkol dito sa mga grupo kung saan sumusuporta sa mga local communist group, mayroon siyang pinanghahawakang ebidensya. Okay. Kung ganun ho, bakit ho sinabi ni Secretary Lorenzana na unpardonable gaffe yung kanyang inilabas na listahan ng mga student leaders dati na sabi niya killed or captured ng mga NPA at inaway din niya yung isang journalist ng Inquirer sa pagre-report lang batay sa court documents nung nangyari sa mga lumad. So hindi ho ba sablay yung ginawa niya? Hindi naman ebidensyang sapat pero sablay dahil nag-excuse siya later at under investigation ngayon. Ma'am, unang-una itong erroneous list, no, tinanggap po natin na may pagkakamali. Hindi po si General Parlade ang naglabas noon, kundi yung dalawang staff ng General Headquarters at ito'y naibigay nga, nailathala sa social media at humingi na po tayo ng paumanhin sa pangyayaring yon. At sa ngayon nga po, kasalukuyan nating iniimbestigahan kung paano nangyari yon. Na-relieve na po din po yung ating dalawang staff, yung J2 natin saka J7 at no less than the J7 had admitted publicly na mayroong pagkakamali. Okay. Pero command responsibility po, ang pamantayan sa AFP, bakit ho yung low-ranking officers ang na-dismiss, hindi yung officer in command? Wala pong dismissal, ma'am. Yung na-relieve lang po sila sa position, mga two-star generals po itong mga to, no? Hindi sila mga low ranking. They are the head of their offices kung saan nanggagaling itong erroneous list. Sila po mismo ang leader po, sila ang head. Okay. Ng naturang mga opisina. Kwento nyo nga sa amin, gaano katibay? Ano ba yung proseso ng paghahanap ng ebidensya bago ka mailista na pulahan o kaya komunista? Ano po ba ang verification? Sa erroneous list, ma'am, if I may, nagkaroon ng admission po na may pagkukulang. Mali nga po yun. That's why tinatawag namin yun na erroneous list. Kaya po, na-relieve itong mga opisyalis na to. So, from that experience, nagkaroon po tayo ng withdrawal lessons from that mistake. And we are coming up with a more stringent procedure bago natin nilalabas yung mga official document. Okay. Sa military ho, pinag-uusapan na may mga iba-iba yung opinion. Ano po? May hawks,
Medavs. Sabi ho ng mista nyo, si General Parlade, ayoko nga makipagkaibigan, dapat namimili ka ng kaibigan. Pero kayo, ang sabi niyo, we should make friends with as many people as possible. Hindi ho ba magkaiba kayo ng tono kahit kayo'y classmates sa PMA? Ma'am, kahit kami ay lahat na sa serbisyo, pareho kaming military, personal na po yun. Kasi ako talaga po, parang ugali ko na yung mapagkaibigan. No? Dahil, ika nga, if we really wanted to win this war, no? Itong insurgency natin, we should not just make the enemy smaller. Instead, we have to make ourselves bigger. And besides, ma'am, as a public servant, as mandated to serve the people and secure the land, we should be friends to everybody. That's the default. Maging kaibigan kami sa lahat. Ngayon, habang ginagawa yung trabaho namin, we are able to identify on who are really the enemies of the state. Ngayon, kung accurately identified po sila, doon na nakatuon yung aming gagawing security efforts. Okay. Ngayon, medyo iba din kayo ng posisyon, ano po, although Southern Luzon Command Chief si General Parlade at kayo ay Chief of Staff. Siya din ay spokesman ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict at kayo ay Chief of Staff. Kwento nyo nga, paano nag-uugnay o paano nagiging magkasalungat sa chain of command, yung NTF-ELCAC? Ma'am, kung titingnan natin sa struktura, ang NTF-ELCAC ay pinangungunahan ng ating Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, who is also the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. And a major component of that NTF-ELCAC is the Armed Forces of the Philippines. So ang NTF-ELCAC actually is not purely a civilian organization. It is part of our whole of the nation approach, meaning all the agencies of the government, even the civil society organization, form part of that NTF-ELCAC. Wala pong violation po yung pagkatalaga kay General Parlade bilang spokesperson. Ngayon, of course, as spokesperson of the NTF-ELCAC, he is reporting to the leadership. Mayroon tayong Strategic Communication Committee kung saan sila yung naglalatag ng STRATCOMs natin. So, tinanong ko na rin yon kay Yusik Lorraine Badoy at sinabi naman niya na ang lahat ng mga sinasabi na ni General Parlade ay may basbas ang NTF-ELCAC. Kaya kami po bilang component lamang, hindi po pwede kaming mangingibabaw sa NTF-ELCAC. Okay. Pero kayo ang major machinery na mag-a-address ng insurgency, ano po, doon sa NTF-ELCAC, ang sabi priority sana yung socio-economic, social justice response. Pero ngayon, ang mas matingkad itong pakikipag-away sa mga binabansagang komunista o pula. Ano ho yung karanasan ninyo? Kayo'y napunta sa maraming lugar sa Mindanao at sa combat situation. Bakit ho ba maraming rebelde at komunista? Ma'am, kung i-share ko sa programang ito kung ano yung sanhi kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong kaguluhan, no? Insurgency as well as terrorism. Ang punot dulo dito, ma'am, ay ekonomiya, no? Karamihan sa mga na-recruit ng mga naturang grupo ay mga, masabi natin, kapit patalim. Ika nga, sabi nga nila, di bali ng masama yung mapupuntahan nilang grupo basta sigurado lamang na makakain yung kanilang mga pamilya. Dahil part of the recruitment, ma'am, is na nagbibigay po sila ng konting halaga, no? Taking advantage of itong vulnerability nitong or exploiting the vulnerability of their targets. Bibigyan na nila ng konting halaga tulad for example ng 5,000 piso. Tapos siyempre tatanggapin niyo ng isang padre di pamilya, ibibili niya ng 2 sako, 1 sakong bigas at pang-ulam at may konting halaga maiwan sa pamilya. Tapos binibigyan ng baril. So talagang alam naman nila na delikado at masama yung kanilang paroroonan. But dahil sa kanilang estado sa buhay na talagang gutom, kumakapit sila sa ganong, sabi ko nga, ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Kung mabigyan lamang natin ng magandang livelihood or pang kakabuhayan
pangkabuhayan yung ating mga kababayan, I think walang pwedeng mabiktima sa mga ganong klaseng recruitment. Okay. Kung ganun po yung iyong paningin, bakit ho sa mga syudad nangaaway itong NTF-L Cup ng mga nire-red tag na mga pamantasan? Bakit ho sa mga syudad nakatutok? Kung ang problema pala ng kahirapan nasa mga probinsya dapat i-address. Ma'am, mayroon tinatawag na ano natin na itong mga kaliwang grupo, itong mga komunistang grupo. Mayroon silang white area operations at mayroon ding red area operations. Itong think tank na ginagawa nila dito sa white area, ma'am. At pinag-aralan nila ano yung mga vulnerabilities ng mga target nila at yun ang in-exploit. Kaya economic is just one of the major dynamic of conflict, ma'am, no? And there are others, yung socio-cultural, religion, of course, the political dynamics. So these are the things na kaya nating ina-address, no, in a very holistic manner. Kaya nagkaroon tayo ng whole of the nation or whole of the government approach. At ang armed forces, ma'am, kung tutuusin, ang aming pakay lamang aming target lamang ay itong mga armadong component ng ating security problem. The New People's Army, kasi ito rin yung may mga sandata sa hanay ng mga local communist group. Yung other dynamics, ma'am, such as political, economic, socio-cultural, religion, yung mga partners po natin. Kasi hindi na po kami, kumbaga, ang competency namin is more on yung pag-address sa armed component of the security problem. Alright, kung armed component, ang NPA at CPP 52 years na po ang insurgency, ano? Mukhang 2 years old pa lang yata kayo nung sila ay inanak o itinatag. 2 years old. Opo. Ngayon bumibilang daw ng mga 40,000 lives lost dito sa combat operations against the CPP-NPA. At karamihan ay mga sundalo at pulis. Hindi ho ba talagang parang madami nang napatay at marami pang mamamatay kung military operations ang tututukan? Alam niyo, ma'am, sa lahat among the organizations of our government, no, agencies of our government, ang ayaw ng gera ay ang mga sundalo. Ako mismo, ma'am, marami na akong sugat sa katawan. Ayoko ng gera. I hate war. Kaya, ma'am, we really give premium on operations other than war. Kasi, ma'am, although minsan nakikita natin kami yung nagwagi sa gera, pero mixed pa rin yung emotion namin. Hindi totally masaya kami dahil alam din namin na yung aming pinapatay or nang namamatay ay mga kapwa Pilipino rin at mga padre di pamilya din. Lalo na kung yung mismong kasamahan mo, katabi mo, nagiging parang kapatid mo na rin, yun ang nasawi habang nakikidigmaan sa mga kalaban ng ating Estado. Kaya, ma'am, lumabas itong Executive Order number 70, yung tinatawag natin na whole of the government approach, and that's the result of the creation of the NTF-L Cup also, wherein meron tayong mga 12 clusters. And one of the clusters kung saan kami ay nag-spearhead, yung pledge cluster na tinatawag namin, yung peace and law enforcement development support cluster. Ito, ma'am, ito yung pinagtuunan natin kasi as much as possible less yung paggamit ng mga sandata dahil ako mismo with my more than 3 decades of being in the armed forces as combat leaders from tactical to operational to up to the strategic level, nakikita, ma'am, na hindi sandata at bala ang kalutasan ng ating problema. Okay. Ilan na lang ho ba ang rebelde? Kasi iba-iba yung count ng NPA rebels from 1968, 69 hanggang ngayon. Ilan pa ho ba ang natitirang mga rebelde, yung armed component? Sa natatandaan ko, ma'am, in 1987, when we were fresh graduates of the Philippine Military Academy, tumaas po sila ng 25 to 27,000. Wow. Sa ngayon, ma'am, nasa around 3,500 na lamang ang kanilang armed group, no? So, if you will compare actually the number ng armado nila compared to the strength of the armed forces, masyadong mababa. Subalit, ma'am, ang malakas sa kanila itong kanilang ginagawang panlilin lang, no? Yung napapaniwala nila itong ating mga kababayan
na mga ganito, mga bagay-bagay na ginawa nilang issues. And but of course, we listen to the issues that they also raised, and we are trying to find solution to them. Malulutas naman ito, ma'am, kung lahat-lahat tayo nagtutulong-tulong. No? May blog ho si Jose Maria Sison, founding chairman ng CPP. At ang sabi niya, 2018 ho yung blog. The NPA is already in 73 of the 81 provinces of the Philippines. Totoo ba o hindi? Ma'am, it is more of a propaganda statement. Okay. Ilan hong probinsya ang apektado ng CPP-NPA rebellion? I could not give you the figure, ma'am, right now, but I should say na yung mga nanirahan sa mga probinsya ay ayaw na ayaw itong mga rebelde dahil ito po yung nakakapagpigil sa pag-unlad ng ating bayan, no? In fact, ma'am, yung record namin shows na from 2016 to 2019, nagkaroon po tayo ng 820 barangays na clear from the influence of the communist terrorist group, no? And we will continue our best efforts na mas marami pang mga barangay na mawalang ma-free up from the influence of these people. Alright. So with our very effective information operation, ma'am, kasama na kayo dyan sa pagsisiwalat kung ano man yung mga ginagawa ng ating pamahalaan sa mga nalaman natin ng mga problema sa ating mga kanayunan. Tayo, ma'am, may magtulong-tulong at meron din tayong mga former rebels na nasa atin na ngayon. Katuwang na natin sa pagsulong ng kapayapaan at katahimikan. Dinidinig din namin yung kanilang mga hinaing. Dahil ang sabi nga nila, maraming issues na ni-raise nitong mga nag-project sa kanila noong una at kalaunan nalaman nila na ito pala ay mga propaganda statements lamang. Alright. General Sobihana, dun sa National Security Framework at yung NTF-ELCAC EO70, ang target daw ay tapusin o wakasan ang communist insurgency sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte sa June 2022. Realistic o impossible dream? Well, ma'am, kung tayo lahat ay hawak kamay, sama-sama ang isulong natin itong ating mga programa para ma-address yung mga issues, hindi posibleng makamit natin ang kapayapaan at katahimikan bago magtapos ang termino ng ating Pangulo. Okay. Ngayon, punta po tayo doon sa issue ng pag-designate, hindi lang ng CPP, NPA bilang terrorist organizations. Nasa Korte Suprema ngayon yung Anti-Terrorism Act at impleaded kasama sa mga ibang respondents ang taga-AFP, PNP at Department of National Defense. Ano po yung tingin ninyo? Yung batas ba vague, overbroad, at medyo malupit dahil intention pa lang, hindi pa naman akto ng terrorism, posible nang maparusahan? Ano po yung silip doon ng AFP? Ma'am, may mahabang usapin po bago nagiging batas ang anti-terror law. And the people that reviewed and validated the legality and the importance of it, ito yung mga representante natin. They are voted by the people. Subalit, bukas pa rin yung ating pinto upang sa ganon, ma-review at talagang maayos itong anti-terror law na to. Ngayon, nakikita namin, ma'am, na it really needs an enabling law para sa ganon, mas lalong may ngipin ang aming mga ginagawa. At itong ang mga batas naman na ginagawa ng ating gobyerno ay para sa kabutihan ng ating mga mamamayan. Ngayon, kung para sa dagdag na powers sa ating AFP at PNP, hindi pa ho ba sapat yung Human Security Act? Kasi doon tila walang naging results na malinaw. May batas na pero iisa lang daw ang nakakasong na isampa sa korte. Hindi ho ba problema rin sa intelligence o operations o capacities ng ating security sector? Kaya maraming terorista pa rin? Ma'am, kasama na rin sa kinakonsider ng ating mga legislators, no? At sila mismo nag-uusap-usap with that Human Security Act and the Anti-Terror Law. Nakita nila na may pagkukulang. So, pinupunuan po lamang.
Anyway, ma'am, nasa usapin pa lang ng pagribalida itong anti-terror law. Siguro, ma'am, aantayin na lang natin yung magiging resulta. Kasi magiging sub judice tayo to discuss All right. this I issue while respect that. the oral arguments are still ongoing. Okay. Pero sa totoo lang po, yung pagbabansag kasi ng red tagging at itong Anti-Terrorism Act at saka yung NTF-ELCAC, hindi ho ba nagsama-sama ng mga initiatives ng security sector na parang gipitin yung mga aktivista o yung mga militante lang? Kasi parang bigla-bigla pasok na communist at communist sympathizers. Tumatalon. Ma'am, nais ko lang linawin na ang mandato ng inyong armed forces ay to serve the people and secure the land. Hindi po natin tinuturing yung ating mga kababayan na kalaban. As what I've said, sila yung pinagsiservisyo natin. So ayaw nating malagay sila sa kapahamakan. Ini-insulate lang po natin yung ating mga mabubuting mamamayan sa mga hindi magagandang ginagawa nitong mga teroristang grupo. Opo. Pero paano ba sir ka nag-graduate sa ranggo ng terorista kung ikaw ay simpleng aktivista lang o militante o makulit lang na mamamayan na gustong magpahayag? Well, kasama naman sa proseso ng demokrasya, ma'am, na pwede kang mag-air ng mga grievances mo, but in a very peaceful manner. Okay. Huwag yung magdadala ng sandata. Kasi kung magdala ka ng sandata, iba na usapin yun. Kasi ang problema natin parang yung inyong mas dove approach sa mga usapin, iba yata yung hawkish approach ng ating mga taga-NTF-ELCAC. Ano po? Merong matindi, merong malumanay at rasonable. Hindi mo ba mixed signals? Ma'am, tulad ng sinabi ko, we are part of the NTF-ELCAC. No? Ang atin lang naman ito is we just wanted to emphasize that we are not against activism. We support and secure legitimate, decent, but not through force of arms yung ating gagawin. Okay. Kasi ma'am, tulad ng sinabi ko, wala namang ibang mapapahamak dito kundi tayo rin, kapwa Pilipino. So ayaw natin mangyari yun. Alright. Pero sinabi nyo nga rin, kawawa din minsan yung mga communities na nasa lugar lang na mayroong NPA. At sila ngayon, ang observation ng mga tao, nabobomba ang mga communities. Lalo na yung mga lugar ng mga indigenous people. Hindi ho ba parang medyo sobra naman yata yung response na pambobomba tulad daw ng Marawi siege operations? Ma'am, we always use reasonable force. No? I've been a combat commander. Yun po palaging sinasabi ko na wag masyado tayong mag-overreact. Unang-una, hindi din tayo ganun kayamang bansa. Ang ating armed forces has its own limitation. So, rest assured ma'am na gagawin natin yung aming trabaho bilang pagbantay ng seguridad ng ating bayan at ang ating mamamayan in a very deliberate manner. So yung use of excessive force, hindi po yun mangyayari, ma'am. We always use a reasonable force to act on a particular situation. Okay. General Subihana, punta tayo sa isang usapin. Yung sinasabing revolving door. Kayo po ay pang-siyam na Chief of Staff na inappoint ni Pangulong Duterte. At tila, magkakaroon pa ng pang-10 unless ma-extend kayo after July 31, yung retirement date nyo po. Ano ko yung tingin nyo doon? Parang tila 5-5 ang Chief of Staff sa panahon ni Pangulong Duterte. Hindi naman, ma'am. Ako, ma'am, personally, I did not ask for this position. It was given to me, no? Sa maiksing panahon, ma'am, na 6 months, I have really to do my best effort, no? At I would just like to impress upon to the public that itong campaign natin against the enemies of the state had not started during my time. It has been there. Our campaign against the CPP, NPA, NDF, and the other threat groups had started since its creation. So mga 50 years na rin to, ma'am. Itong termino ko na 6 months, nagsagawa lang ako ng catch-up plans and quick wins, factoring in all my experiences in the field, both in combat and non-combat.
So nakalatag na po yun, ma'am. Nakalatag yun. And of course, we are hoping that within this period of time, magkaroon tayo ng significant improvement on the security situation. So kahit sino man upo ito sa posisyon ko na to as Chief of Staff and even the Major Service Commanders, wala pong pagbabago kasi yung campaign natin na sinusubaybayan naman na po natin yan. Only that we inject some catch up, as what I've said, and quick win plans. Okay. Pero sabi niyo walang ganong pagbabago. Ang sabi ng na-observe ho namin, pag may bagong Chief of Staff at may isang umalis, may rigo doon na dose-dosena ang aalis at papalitan, mapopromote o malilipat. Hindi ho ba parang may problema yun ngayon dahil parang fits and starts ang inyong mga reforma? Ma'am, wala pong pagbabago. Since ako, wala akong dinalang staff, wala akong pinalitan, except kung may mag-retire ba, kailangan palitan natin yon. So, ang Armed Forces is a dynamic organization. May nagre-retire, may napopromote, so may angat sila ng pwesto. Pero yung magdadala ka ng new set of staff during your tenure as a Chief of Staff or any command position for that matter, hindi po nangyayari yan. Mayroon tayong, as we promote others kasi ma'am, mayroon tayong tinatawag na ensuing vacancy. So yun yung pinipipila pa natin. Ako ma'am, if I may share with you, nag-commanding general ako ng Philippine Army before becoming the Chief of Staff. Wala akong pinalitan na principal staff ko. In the same manner, doon sa mga previous assignments ko, hindi ko po pinapalitan. Unless they are promoted or nagtapos yung kanilang termino. Kasi meron kaming tenure din ma'am sa mga staff namin, staff position, mga 2 years dapat, even yung battalion commander, brigade commander. Pag naka 2 years ka ma'am, kailangan ma-elevate ka na to a higher position at maglagay naman tayo ng another competent officer. Okay. Baka yan ho dahil may masters in public administration kayo, ano? Pero sa police, na madalas din ang palitan, at sa AFP, yung iba pong nauna sa inyo, talaga maraming rigo doon. At parang tipong reward system, yung mga retirable, pinapapasok as commanding general ng Army. Ma'am, to be fair with the other leaders ahead of me, mayroon po tayong board ma'am na nagsasagawa ng deliberation kung ano yung unit na dapat palitan, ano yung sino yung dapat ilagay natin. So, deliberate po ang proseso natin. So, nag-start tayo ng Board of Senior Officers sa mga major services, tapos i-recommend sa Board of Generals. So, another validation po yon, another deliberation. Tapos dadaan sa Department of National Defense, meron din silang betting team doon, pinag-uusapan din nila, then akit na sa Malacanang. So it goes through a very tedious process. Hindi po to 1 month's play. Maraming involved po dito sa pagpipili ng mga liderato ng ating organisasyon. At walang politiko na nakikialam? Ma'am, we are an independent body. Namimili kung sino yung karapat-dapat na ilagay natin sa pwesto. Alright. So, at malinaw naman po, puro taga-army, yung in-appoint na Chief of Staff sa ilalim ng Pangulong Duterte. Matanong ko lang kayo, yung mga nag-retire, medyo parang dumami rin ang appointees sa executive positions. Mula sa Chief of Staff, may 3, 4 na naging Secretary, Interior and Local Government, ngayon Chief ng OPAP o Peace Process, si General Galvez. Ano ho yung pakiramdam nyo doon? Kasi parang double payment yata ng retirement fee ito. Kasi pag nag-retire, may retirement fund. Pag nag-retire sa civilian position, may retirement fund. Ano ho yun? Ma'am, we retire at the age of 56 kasi. Relatively, mga bata pa po at kumbaga, with our past experience, it would be better for us to share it para makakontribute pa rin tayo sa peace and development. No? Ika nga ma'am, public service never ends. Kahit na mag-retire tayo sa military o mag-retire tayo sa civilian position in the government, yung public service remains with you. Yung you are still expected to serve others. Nagkaroon lang ng magandang appreciation ng ating Pangulo, ma'am, sa ating mga retiradong kasundaluhan, ma-official o ma-enlisted.
Kaya naisip niya na kukunin para magiging katuwang sa kanyang mga advokasya, lalo na yung security and development programs. So, si General Subehana napakadaming awards. Ano po? Kwento nyo nga yung sir. Ma'am, noong 1995, January 13, ako po ay namumuno ng Scout Ranger Company, the first Scout Ranger Company in particular. At sa araw na yon, January 13, mayroon impormasyon na dumating sa amin. At yun din ay inaksyonan namin kaagad after the very deliberate planning. Okay. So considering ma'am na medyo mas nakakaangat yung aming training compared to the other units of the armed forces, hindi ko dinala yung buong kumpanya sa operasyon na yon. Kundi 14 tao lamang ang kasama ko at meron kaming 2 kakgo na nagsilbing guide, no? Upang sa ganon matumbok natin kaagad ang kinaroroonan ng mga kalaban. At we left our patrol base at 8 o'clock. At nakarating kami sa vicinity ng around 12 noon. So it took us 4 hours actually. Despite na malapit lang yon, subalit talagang iniiwasan namin na mayroong mga mataong lugar na dadaanan. So we take the route na walang mga tao at medyo may kahirapan para ma-attend din natin yung tinatawag na element of surprise. So true enough, nakarating kami sa objective na hindi po napansin ng mga kalaban. At una po na obserbahan ko na 20 lamang more or less yung nakikita or visible na kalaban at yun ang in-engage namin. But kalaunan po, hindi namin natansya na mayroon palang main body kung saan doon na nagmaneuver left and right itong more than 100. So all in all po, nasa estimate ko nasa 150 to 180 yung nakabangga namin. At despite the element of surprise that I should say we were able to achieve, dahil sa dami po nila, naka-inflict din sila ng casualty sa amin. But comparatively po, mas marami pong nasawi sa hanay ng mga Abu Sayyaf at sa hanay ko naman po, mayroon din kaming mga namatay at wounded. Kasama na po ako roon. Ano ho yung bentahe na dating sundalo ang i-appoint sa executive positions? Ma'am, yung experience namin kasi we are assigned across the archipelago. Naintindihan po natin na kumbaga we have a direct hand information kung ano yung problema natin sa ground. At connected, siyempre yung ating mga gagawing palisiya ay grounded. Meaning talagang sinisigurado natin na magkaroon ng impact sa ating mga kababayan. So, and I should consider na ito sa kabuuhan, no, ng problema natin, national security remains a major factor. So kaya yun po ang dahilan ma'am kung bakit mga retirado at ang kinuha ng ating Pangulo. At hindi naman lahat ma'am, nakikita naman natin na ilan lamang yung kabinete natin. So comparing it with the number of soldiers, officers, and enlisted personnel alike na nagretiro as compared to the people who are now holding positions in the government. Ano po yung disadvantage o yung kakulangan o weakness ng isang sundalong retirado ina-appoint sa executive position? Well, ma'am, wala namang perfectong tao talaga. We are just complementing the civilian sector. Pinafactor in natin yung experience namin. Of course, nandyan po rin yung mga talagang batikang mga civilian leaders natin bilang ating partner. Sabi ho nila, itong lahat ng nangyayari, appointment sa executive positions ng mga nagre-retire at madaming masyadong ina-appoint na Chief of Staff o PNP Director General at pag-increase ng salary ng mga sundalo at pulis una sa iba pang civil servants, panliligaw ng Pangulo. Totoo ho ba yun? Nililigawan ng husto ng Pangulo ang mga sundalo at pulis? Hindi naman ma'am. Ang ano kasi ni Pangulo, talagang gusto niyang tapusin itong napakahaba ng panahon na mayroon tayong insurgency at itong terorismo. Kaya kinakapacitate lang niya yung organization. Kung maintindihan mo ma'am, the situation is mayroon tayong ganitong security problem. Ang mission natin is to finish this. So
the organization responsible in doing it should be capacitated. And itong ginagawa ng ating Pangulo sa pag-modernize ng ating equipment, sa pagbigay ng magandang training ng ating mga kasundaluhan, pagbigay ng magandang facilities, and of course, the increase of the pay and allowances, ito ma'am ay is part of capacitating the organization. Okay. Paano naman po kung parang tipong sabi ninyo yung loyalty ng AFP dapat sa Constitution at sa bayan at to serve and protect the people. Pero minsan ang Pangulo, actually madalas, sinasabi niya, my soldiers, my police bid. Ano ko yung dating sa inyo nung ganong pakiwari ninyo parang inaangkin ng Pangulo na kayo ay sundalo at pulis niya? Ma'am, ang ating Pangulo ay siya rin ang ating Commander-in-Chief. Okay. So yung ma'am, kaya siya yung pinaka-pinuno po namin. Kahit ako ma'am, ina-address ko yung mga kasamahan ko sa kumpanya, for example, sa batalyon, ang aking mga kasamahan sa unit. Yun ang address ko. So, mayroon siyang ownership dito sa ating organization bilang the Commander-in-Chief. Can a president buy the loyalty of the armed forces? Hindi lang itong Pangulong ito, kundi yung iba pa. Sa pamamagitan ng sobrang daming benepisyo, wage increase, baril minsan, bisita sa kampo, na napansin napapadalas. Do we have an armed forces loyal to the president or a professional armed forces? Ma'am, I should say we have a very professional armed forces. No, we understand our role as soldiers, and we work within the purview of the Constitution. Itong ginagawa ng ating Pangulo, ma'am, he is just exercising his prerogative, and of course, he knows na ang taong masaya ay maraming nagagawa. Mhm. So, anchoring on that mantra, ma'am, pinapasaya niya yung organization para magiging more productive. I always translate, sharing also with the mindset of President, I always translate happiness into productivity. Okay. Mhm. Ngayon, meron nung pagkakataon, nakaraang 5 taon, na may proposal na mag-revolutionary government. At dito, malinaw na ang ilang officers ng armed forces ang sabi, hindi pwede yan. Constitution, country, and law. So, yun ho ba? Kunyari may proposal na revolutionary government. Ano ang tingin ninyo? O kudeta? Meron ho ba tayo pang nakikitang ganong pangyayari na posibleng maganap? Wala po, ma'am. If I may share with you our 3 operational imperative. Ma'am, we do our job following the rule of law. And of course, as public servant, as members of the profession of arms, we do our job with giving all due respect to human rights. And of course, we strictly adhere to the provisions of the international humanitarian law. Sir, ano yung inyong plano sa susunod na ilang buwan na lang na termino ninyo? Priority reform programs ninyo at initiatives. Ma'am, we transform as we perform. No, tuloy-tuloy yung ating gagawing modernization, capacitating our force to make them more effective in doing their job. And of course, we have a mission to accomplish. That is to significantly reduce the threat groups. May it be communist terrorist group and local terrorist group. Para sa ganon, we have to pave a way for economic development, which is the more sustainable solution to our security problem. Thank you, General Cirilito Sobejana, Chief of Staff Maraming Armed salamat Forces din of the po, ma'am. Philippines. At mag-ingat po tayong lahat, ma'am. At lalo na sa COVID. Salamat po.